it's not really you coming from a place of humility. You coming from a place of entitlement, Yep. selfishness, or self-centeredness. That's right. Proper way or response dito, when you come to the Word of God, you must be humble enough to say, Lord, I want your direction over my life. I want your guidance over my life. That can give you guidance, no? Pero hindi ka mag-strawberry pick, kumbaga, na, ito, dahil mas okay yung sagot niya, ito na lang yung susundin ko. Ito, hindi ako na-rebuke dito. Dito na lang ako susunod. No, hindi tayo mag-cherry pick ng gusto lang nating tanggapin na instruction ng Lord. Pero it's so important na marinig talaga natin the end of the day na hindi tayo, we will not live by the voice of our own conscience, no, but by the Word of God. Hello everyone, welcome to Life Place Podcast, where we talk about faith, life, and anything in between. We would like to welcome you to our newest episode today at nais po naming batiin ang lahat ng nag-subscribe at nag-comment sa ating latest video, no, at malapit na tayong umabot ng 7,000 subscribers. So please, if you are not yet subscribed, do us a favor, subscribe, click, and comment down below where you are watching from, at babatiin namin ang lahat ng mga bumate, no, last episode natin. We would like to greet everyone watching from Taiwan, ayan, Kuwait. Thank you po for tuning in. Mississippi, USA, hello po. Dito naman sa Pilipinas, sa Binangonan, Rizal, Samar, ayan, punta tayong Canada, may taga Guam din, Novaliches, Quezon City, hello po, from Batangas, from Saudi, Doha, Qatar, ayan, may Japangasinan, hello. Nakakatuwa at nakikita po namin ng mga inyong comments. Salamat din sa mga nagpe-pray kay Alpha. Ito, si Nevia Lampay, nag-comment siya. Salamat sa iyo, kapatid. From those, from CDO, ayan, at mga ka-birthday din ni Alpha ngayong September. Hello from Cebu and Taguig City. Welcome po sa ating episode today. Please do share and like this episode para mas marami pa tayong maabot, at patuloy niyo po kami ipanalangin dahil malapit ng aming pag-deliver. Hindi lang ako magde-deliver kasi supportive ang aking asawa. Of course, siya ay kasama ko ngayon at andito si Pastor Peter. What's up everyone? Yes. What's up? Kamusta ang bawat isa? Thank you for tuning in with us. And if you are a first-time guest, first-time subscriber, first-time viewer or listener in this channel or in this podcast, we'd like to welcome you. I hope and we hope and we also believe na this episode will bring encouragement sa personal life mo. Yes. And we're so excited sa ngayong episode because in the last episodes natin, naging maganda yung mga topics, engagement, maraming mga nag-comment, may mga praise reports, may mga That's right. papa-pray, no? Yeah. But we are so encouraged and talagang na-feel namin yung Love and support ninyo. You guys are the reason kung bakit nagpapatuloy itong channel na to. And we hope and we believe, no, this will bring glory to God, and this will bring encouragement and blessing to your own personal life. Without further ado, let's dive in today's topic and today's subject. Yeah, let's go. I think itong topic na to, timing to, and it's a word for anyone who has struggles with when it comes to discerning or hearing the voice of God. I think we've also talked about this before, pero maganda mas mag-press in pa tayo dito sa subject na to and matters na to, because I think in today's day and age, in today's culture, and in our current generation, marami nag-struggle na mga Christians or believers listening or hearing the voice of God, with a lot of voices that have been telling you to do this,
right. with a lot of voices sa social media na kailangan mong sundin, voice of your family, voice of the culture. Nagkakaroon tayo ng struggle when it comes to hearing the voice of God because of a lot of the voices na mga ano natin napapakinggan, no? So in yung ating subject matter, is it how do you know if it's God's voice or just your own thoughts, Voice. no? Yeah. So I think kadalasan yun yung nag-aaway, no? Yung boses ni God or boses mo. And sometimes Right. ito yung struggle. Mm-mm. Minsan akala natin na yung narinig natin boses, akala natin boses natin yun. Or pwedeng nababaliktad natin, akala natin boses ni Lord yun. But in reality, it is just our own voice. So Ang mahirap in din. today's episode, ayun yung pag-uusapan natin. Yeah, I think as a believer, POV naman ng isang believer, pwede kasi natin minsan gamitin ang salita ng Lord, to say that, oh, I've heard the voice of God and this is from the word of the Lord. Kasi nasa scripture, lalo na when it comes to, I believe na this is so important kasi lalo na kapag may mga major decisions tayo, nahahakbangan sa buhay natin, na alam talaga natin if we really must discern whether it's from the Lord or from our flesh. Yeah. Ano ba tawag nito? Na nagdi-disguise, that's the word I'm looking for. The flesh na dinidisguise niya na word ng Lord. Yeah. Yun kasing mahirap na pag believer ka na, pwede mong gamitin ang isang scripture or isang verse, to justify a certain decision or to compromise something, 'di ba? So dito natin babalansehin yung talagang voice ng Lord. Kasi sabi ng John 10:27, my sheep, sabi ni Jesus, mention ko lang, my sheep listen to my voice. I know them and they follow me. So isang napakagandang trait bilang isang Kristiyano is we must have a listening heart. Kung gusto natin marinig talaga ang boses ng Lord, kailangan may humility ka din to receive from the Lord at handa kang makinig na hindi lang siya sarili mong opinion o sarili, or let's say galing sa tao, pero pakikinggan mo talaga. And when you listen, di ba, sometimes it takes time for you to really hear the word of the Lord. Hindi siya minsan instant din. Pero kailangan magkaroon ka talaga ng patience. And yun, I think, yun nga sabi niya, they listen to my voice. I know them and they follow me. So when you hear the voice of the Lord, importante na mahakbangan mo rin yun, di ba? So gusto ko din sabihin yung isang sinabi ng isang famous na author, sabi niya ni Augustine of Hippo, you have made us for yourself, O Lord, and our heart is restless until it rests in you. So yung design natin talaga as believers, as a believer, hindi lang believer, disenyo natin is para sa Panginoon. So may divine connection na tayo sa Lord. That's good. Oo. That's good. So, ito yung magandang tanong na magandang tanongin natin sa bawat isa. Does God still speak today? Ayan. Does God still speak today? Yeah, The yeah, answer is yes. Yeah. The answer is yes. And God reveals His character in His will primarily through Scripture. Primarily Oo, yun ang talagang through top one. Scripture. Oo. So if you Correct. want to know God's will, you do not go to Facebook, you do not go to social Yes. media, you don't go to any other, place. You go to the Scripture because it is the revealed word of God. That's right. Marami sa atin kasi you want to hear the voice of the Lord, you want to hear His voice, but your Bible is closed. Yun. Gusto natin na marinig yung salita ng Diyos. That's right. Or maybe iniisip natin, silent siguro si Lord sa aking pinagdadaanan. Correct. Silent siguro sa akin si Lord sa mga
pinagpe-pray ko, Mm. saan ko kukunin yung mga sagot sa aking panalangin. Mm. Most of the time, hindi natin makuha yung sagot sa ating panalangin because Yeah. unang-una, yung ating Bible is closed. We do not seek, Dive and His word. dig. We do not dig Mm. deeper sa kanyang mga salita. We just want instant kasi, di ba? Oo Most nga of the eh. time. Correct. But primarily, yung salita ng Diyos, it is revealed through His scripture. And yes, God guide us through conviction. Mm-mm. God can speak to us through circumstances. God can also speak to us through other people. But it is primarily Mm-mm. revealed Oo. through Your personal the very revelation. word of God. Yeah, totoo yan. Ang ganda niyan kasi maraming pwedeng sheep in wolf's clothing. Tama ba? Wolf in sheep's clothing, sorry. Yung ibang say ministers, preachers that Oh yeah. want to compromise the word of God or justify the word of God. So ang ganda ng sinasabi mo kasi ang pinaka dapat primary natin is the word of God and your personal revelation through the word. Na pwede, sabi natin kanina, that you can hear God's voice through your conviction, through people, pwedeng mangusap ang Lord. Pero at the end of the day, dapat yung personal mo kay Lord, no? Through the word of God. Yung conviction mo, it must come Yeah. I through think your diving you must and digging really through study God's the word of God. Yan. Yeah, exactly. It should not Hindi siya bias. bias sa sarili mong feelings. Yep. Minsan kasi ino-open natin yung ating Bible na meron na tayong mga preconceived beliefs, desires, na merong gusto lang natin i-align, pinipilit natin i-align yung word of God sa sarili nating nafe-feel, Alright. no? Ang proper way kasi to study the Bible, hayaan mo lang yung Bible na mangusap, no? Through its proper context. Because the Bible is has been laid down, has been written not to us. The Bible has been written to a specific people, kung ano mang scripture, but it's also written for us. That's right. So it's written to a certain people, but it is written for us as well. No? So, sabi sa Bible na ang word of God, it is for life. It provides life and godliness. No? So kung ano yung kailangan natin to live a godly life, nandyan sa Bible. Actually, para sa atin, minsan yung hinahanap nating sabi mo gusto mo may rebuke na isang tao. Hahanap ka ng scripture, pero minsan at the end of the day, ikaw pala yung binabago ng Diyos. Kasi minsan, di ba, ang key question natin is, are we really digging and diving to the Word of God para mag-agree si God sa mga choices natin? You know, magbabasa ka, kasi ito, agree si God sa akin. Yun. Or, pag nagbasa ka ba ng word, willing ka ba to be rebuked? To receive reproof, to receive discipline, di ba? Yung ganong, minsan kasi nagpe-pray ka ng sasakyan, di ba? At hanap ka ng scripture. Oo, asan ba Hanap ang ka verse ng dito? verse dito para mapangyari kung ano yung dinidesire ko. So, kailangan si Lord yung mag-agree. Yeah, Sa adjust. akin. Si Lord yung mag-adjust sa akin. Sa what we already want. What we already want. Yun ang gusto natin minsan. Yes. I-align na lang yung scripture sa gusto natin. I-align natin ang Diyos, kumbaga, sa mga kagustuhan natin. Which is, you're just forming an idol. You're just forming another God that would suit and serve you. Yeah. Instead of you serving God. Sakit. Instead of you being transformed by Him. Instead of you aligning your desire to His will. Diba? So, yun yung kadalasan na struggle natin, no? Yeah. Because if you want to know God's voice, we cannot separate His guidance from His revealed word. We cannot separate na gusto mong pag-guide, tapos you just wanna do it your way,
nagagamit ka ng scripture para lang mapangyari, para lang mapilit mo kung ano yung gusto mo, no? So it's not really you coming from a place of humility. Correct. It's you coming from a place of entitlement, Yep. selfishness, or Yeah. self-centeredness. That's right. So, ang proper way or response dito, when you come to the Word of God, you must be humble enough to say, Lord, I want your direction over my life. I want your guidance Exactly. over my life. Exactly. So, mapangyari man yung dinedesire ko, it's okay kung hindi mangyari because I believe that whatever man na dumating sa akin, I know that you have a great purpose, you have a great plan or a greater plan. Kung hindi man mangyari yung dinedesire ko, sabi nga ni Jesus, di ba, before he was bago pa lang siya i-crucify, nasa Garden of Gethsemane, let this cup Let this cup pass away pass over. pass over me. Oo. But not my will, but yours be done. I think ganun yung Yes. kailangan maging natin Attitude. prayer, posture ng ating heart. Lord, not my will, but yours be done. Correct. So that is really how we hear the voice of God. That's right. We should come from a place of humility. Correct. Nakakalungkot kasi may mga narinig ako before. Noon yun. Gusto ko lang i-testify. May lesson dito. Na there are a group of Christians and minsan may isa silang issue na pinag-uusapan, topic and all that. Tapos, sunod-sunod silang nag-share nung sabi nating scripture na may revelation of whoever shared it on Facebook. So, narinig ko na one of them mentioned, sobrang timing, sabi niya. Nakita ko sa Facebook ko, to word ng God ni Lord, di ba? Na-share ko. And all, tapos yun na sunod-sunod nang lumabas yung topic that they're talking about. Na parang, wow, talagang ito na yung word ng Lord. And they based their decisions, kasi word nga ng Lord, nakita word nila via social media. Pero alam niyo ba may study na our phones, our gadgets can already hear what we are talking about. 'Di ba? Na kung may pinag-uusapan kang sabihin mong item that you want to buy, biglang lalabas siya on any platform ng shopping. Yeah. Kunyari, pinag-usapan mo, I found this new couch, I want to buy a couch. Biglang lalabas siya sa ads mo. So whatever we're talking about, isang research yon, I cannot dive into that. Pero pwede kasing magamit ngayon yung words That's na yun true. na nakita ko sa social media. Ito, word ni God, ito. So how do we really test what we are hearing? Ito na, Yan. practical na tayo. Of course, number one, tatanungin mo, does it contradict scripture? Pangalawa, does it reflect God's character? Ito bang mga naririnig mo, character ba to ng Diyos? Kilala ba natin? Tsaka kaya nga sabi ng John 10:27, di ba sabi ni God, I know them and they follow me. Kaya kailangan kilalanin natin ang Diyos through His Word. Is He really a judger or a loving God? Saan ba? Where is the thin line of Him being nagdi-discipline and nagla-love, yung ganon. So is it leading me toward obedience or away from it? Is it based on wisdom or just emotion, or because everybody's feeling this way, everybody's doing it, majority of the people isang desisyon. So probably ito na rin lang ang gagawin ko, 'di ba? Have I sought wise counsel? May sinabi si Proverbs na in the multitude of counselors, if I'm not mistaken, Psalms or safety. Proverbs, yeah. In the multitude of counselors, there is safety. So lagi kong pinanghahawakan yun na it's okay to seek godly counsel from godly people, not just one person. Kasi counselors, hindi niya lang sabi one counselor. So as believers, it's so wise that we surround ourselves with people who can give us wise counsel, like our pastors, our leaders, mga tatay, nanay natin sa pananampalataya, na kung wala kang peace dun sa sinabi ng isang leader mo, sige, go ahead. Ask for another counsel ng isang pastor or whoever
that can give you guidance, no? Pero hindi ka strawberry pick, kumbaga, na, ito, dahil mas okay yung sagot niya, ito na lang yung susundin ko. Ito, hindi ako na-rebuke dito. Dito na lang ako susunod. No, hindi tayo mag-cherry pick ng gusto lang nating tanggapin na instruction That's right. ng Lord. Pero it's so important na marinig talaga natin the end of the day na hindi tayo, we will not live by the voice of our own conscience, no? But by the word of God, sabi ni Martin Luther. That's good. That's good. I think anyone can relate sa mga gumamit ng GPS, di ba? Yeah, Pag sinabi ng that's GPS, sabi ni Google Map or ni Waze na turn left. Tapos ikaw naman, feeling ko, turn right yung better. Yeah. No? Sinabi na ni Waze, turn left, pero ikaw naman dahil sa gusto mong sinusunod yung emotion mo or yung feeling mo, ang gusto mong sundin na direction, yung turn right, di ba? So, ikaw naman nag-turn right and then all of a sudden, you got lost or get lost, di ba? I think ganun rin sa atin. May mga, I think na-experience na rin natin to. Manasabi ninyo na, I think this is a better way. I think this is wiser path, 'di ba? I feel ito yung mas okay, ito yung mas okay na option instead na you following God's voice, God's instruction, mas pinili mo yung emotion mo and then nawala ka because you have chosen your own thoughts, your own feelings instead of God. But I believe naman sa GPS, 'di ba? I-redirect ka rin kung saan yung dapat na path or way or direction. Exactly. I think ganun rin. God is gracious enough to redirect you mismo sa kanyang will. But That's right. us, kailangan magkaroon tayo ng listening ears That's right. and a humble heart na, Lord, I want your voice na maging pinaka susundin ng aking sarili. I don't want the voice of other people na hindi rin naman galing sa inyo, or I don't want to let my feelings dictate That's right. what is best for me. No, kahit na parang yung sinasabi ng aking sarili, aking feelings That's right. is really, comforting or soothing, di ba? Yeah. Kahit ano pa yan. Basta kung hindi galing sa salita nyo, That's right. kung hindi galing sa boses ninyo, Kasi ang wag na lang. hirap na i-base yung decisions natin kapag ka tinanong na, ito, I know it can be misused a lot of times, the word peace, no? Ako, I've given this advice before. Do you have the peace? May peace ka ba? Diyan sa gagawin mo. Do you have the peace? Do you have the peace? But peace is valuable, but it shouldn't be entirely, your decision shouldn't entirely revolve around the peace that you're feeling. Kasi ang peace, it's not the absence of chaos, but peace means Jesus. Yun ang talagang basihan mo. Hindi dahil, dito may peace dahil walang kaguluhan. Talagang maayos, di ba? So, alis na lang ako. Layas na lang ako. That's right. The absence, if it's not the absence of Sometimes chaos. kasi, ini-interchange natin yung Oo, peace sa feelings mo o sa calmness. situation. Exactly. Diba? Yeah, we mix peace with calmness. Ang ganda na sabi mo. Totoo yun. Hindi yun ang pinaka magdidikta ng decision natin sa buhay, no? It's not the basis for our decision. Kasi sabi ni Jeremiah, the heart is deceitful above all things. So, if we base peace, if we, equal peace with our heart and what we're feeling, then that's not peace. Tanungin mo, andito ba ang Diyos sa gagawin ko? Etong desisyon na gagawin ko this 2026 bago matapos ang taon na to. Kasama ko ba ang Diyos? Is He with us? Kagaya na sabi ni Moses, Lord, if you will not go with us, do not lead us there.
Diba? Tama, Oo, tama. kahit na alam mong, wow, sige, pa-promise land na, pa-blessing na, pero kung wala ang presensya ng Panginoon doon, huwag tayong hahakbang. No? So, our hearts matter, but our hearts are not automatically eligible or reliable guides. Yeah. Kailangan ng pinakalasay Yeah. natin ng scripture. And even even in the Bible or even psychology would really attest that we are governed by our own feelings. Kapag magpa-purchase tayo ng isang bagay, or we're gonna make a decision, kahit na magbibili tayo ng isang, isang food, laging binibase natin, hindi sa ating isip sa ating feelings. Sa ating feelings. Kaya sabi sa Bible, Proverbs 5 verse 6, trust in the Lord with all your heart. Kasi yun talaga ang nag-govern, ang nagdadirect most of the time sa atin, yung ating puso, yung ating damdamin. Kasi yan mismo rin yung out of the abundance of the heart, the mouth speaks, di ba? That's right. So we speak out the abundance of our heart. We do things because we feel like ito yung sinasabi ng ating puso. But the Bible would also tell us that the heart is the most deceitful thing above everything, no? The heart is Exactly. deceitful above all things. All things. Kaya ang gusto ng Diyos, baguhin niya ating puso. Yeah. Na ang heart natin must be directed to Him. Ang heart natin must rest. Yeah. Must rest upon Him. Must be surrendered to Him. Ngayon, pag nabago yung ating puso, mas madali natin mapapakinggan yung yung salita ng Diyos. Kasi kung hindi pa rin nabago yung ating puso, ang natural response niyan, ang tendency natin would really follow kung ano lang yung sinasabi ng feelings mo, emotions mo, even your thoughts, 'di ba? Or your own conscience, 'di ba? So, ayun yung maganda na pag binago ni Lord yung ating puso, mas madali natin mapapakinggan yung kanyang boses. Amen. Amen. So, when we make decisions, how do we make sure that we're really sure about it? kung sure ba tayo, diba? Ito talaga, sure diba? na 100% na. No, una-una, you pray about it. Yeah. No, you seek God. You seek God's will, God's direction. Yeah. No, pag-pray natin. Kasi most of the time, no, when we are praying, tayong binabago ni Lord Diba? yeah. Binabago niya yung ating puso muna. Diba? Yeah. And second Prayer is, doesn't necessarily change your situation. Prayer actually changes you. Yeah. Especially when you fast. Yeah, Pag exactly. pinag-fasting mo, Yeah. hindi to para baguhin ang desisyon ng Diyos. You know, dahil may kagustuhan mangyari, Tama. fasting ako, pray ako. No, pero ikaw talaga yung binabago ng Diyos. Ikaw yung binabago. At maganda Ikaw yung dito, ina-align. na-align ka sa pinaka word ng Lord. Tama. So yes. you pray and Yeah. you go back to scripture That's right. and you ask wise and mature people and practically you don't rush. No? Kasi yun nga, narinig mo na yung boses ni Lord. Alam mo na ang marriage is really God's will for you. Pero college ka pa lang. Di ba? Pero hindi pa talaga settled yung Right. hindi mo pa malid yung sarili mo. How can you lead your future partner? Oo. Diba? So, alam mo na, minsan you don't really ask God's will No? For example, ipagpipray mo ba ng will ni Lord sa'yo is marriage? Of course. Genesis pa lang, di ba? Mandate na yan sa humanity. Di ba? Be fruitful and multiply. So, yun na mismo. Hindi mo na kailangan ipag-pray na will ba ni Lord, will ba ni God na daling ka sa, sa marriage. Kasi will na ni Lord yan Di ba?
So, hindi mo na dapat ipag-pray kung nakasulat na mismo sa Bible. For example, pagpe-pray mo ba na kailangan mong patawarin itong person? Of course, patawarin mo. Lord, will mo ba na Parang mahalin? logic. Of course. It's like simple It's already logic in na the Bible. kino-complicate na lang Yun nga natin na Lord, will mo ba na mag-release ako ng blessing dito? Oo. Hindi naman yan sasabihin ng demonyo sa iyo na magbigay ka, mag-tithes and offering ka ha. Ay, boses mo ba yun, Lord? Or boses Yun ng nga. demonyo? It's Papatawad already ba ako? O given, hindi? given. Parang, where is the simple logic? Yun Kali. nga. So, ang point ko dito, yun na mismo yung exactly. nakasulat sa Bible Naka-lay down. Yeah. No? Pero yun nga, sa context ng relationship or marriage, Yeah. kung ano yung nakasulat sa Bible, for example, yun nga, babalik tayo, kailangan mo ng hindi mo na kailangan malaman. Pero hindi mo rin kailangan madaliin. Yeah. 'Di ba? Hindi porket na ito yung sinabi ng Bible is kailangan mong gawin right away, kailangan mong yun nga kung kung yan yung will ni Lord, it also takes timing. Exactly. 'Di ba? Kailangan may timing din diyan. Amen. So don't rush. And then, obey what God has already made clear. Yun nga, obey what God has already made. Nasa scripture na. Kailangan ko bang i-release yung forgiveness na to? Or release yung bitterness na to from my heart? Oo. Hindi mo na kailangan ipag-pray yan, di ba? Just do it. Exactly. Di ba? Correct. Obey what God has already made clear. Klarong-klaro yan. Yung mga clear instruction. Lord, kailangan ko bang i-disciple you or mag-disciple? Of course, it's written in Matthew 28. Go. That's right. 'Di ba? Mandate na natin as Christian. Lord, kailangan ko bang i-pursue yung calling ko? Ganon. Of course. 'Di ba? So, it's already made clear. Yeah. Exactly. And sometimes clarity comes while walking in obedience. So, the more na ito yung maganda pag na-exercise natin yung ating listening ears through obedience. Right. Mas madediscern natin yung boses ng Diyos. If we are obedient and faithful, the more na mas lalakas yung boses ni Lord. The more na mas clear yung frequency ni God. No, yung boses niya sa'yo. Yeah, the more you tune in sa voice ng Lord, the more you're also muting the voice of the world. That's good. Kasi, sabi nga ng Lord, again, dun sa scripture, no, na shinare natin na, my sheep knows my voice. I know them and they follow me. So, ang gusto naming iwan na wisdom dito is, as you continue to be intimate with the Holy Spirit, be intimate with the voice of God through His Word, mas lalo kang masasanay na ma-discern kung galing ba to sa Diyos. For example, sa bahay, sa tahanan, di ba? Alam mo kapag tinawag ka na ng mama mo or ng papa mo, pag sinabing, anak, palihog ako ng tubig. Bisaya, pautos. Pabigyan mo ako ng tubig. Palihog. Sa bahay kasi yun, palihog. Penge akong tubig. So, alam, okay po Bisaya ma. pala. Bisaya. Si mama kasi Bisaya be. Anyways, di ba kapag ka may inutos sa'yo, na alam mong galing kay mama mo, okay po ma, sabihin mo. So, really, when you constantly communicate, when you constantly pray with God, pray to God, constantly hear the word of God through His word, madali na lang sa'yo na mag-obey. Tama. Hindi ka na mahihirapang mag-struggle na, ano ba to? Kay Lord ba ito? O sarili ko ba tong emosyon? Exactly. And I think ito yung problema sa atin most of the time. We just hit the snooze rather than, rather than stopping the alarm. Narinig natin na alarm narinig na natin yung boses ni Lord, no? Yeah. Eh, yun yung nangyayari sa atin, no? Na alam ko, marami sa atin,
kapag nagigising, di natin pinapansin yung alarm clock. We just hit the snooze. Yep. 'Di ba? And if we keep on Snoozing. snoozing the alarm, pag nasanay tayo sa ganun, manonormalize yung ating magiging normal na lang yung sound ng alarm to the point na parang hindi mo na ma-recognize. That's right. Hindi ka na nagigising sa alarm kasi you're just hitting the snooze button. And ganoon rin sa atin, the problem is not does God really speak? Mm. The problem is, are you really following the voice of God? 'Di ba? Or you just keep on snoozing. You just keep on pressing the snooze button. Mhm. Maybe God has been speaking but we've used but we've become used to ignoring him. 'Di ba? Nandiyan na yung boses ni Lord pero mas ginusto mo na piliin yung kung ano yung comforting, pleasurable. That's Kung right. ano yung parang sa tingin mong instant pleasure Mhm. sa'yo, which is pressing the snooze button, no, rather than really following God's voice. So stop pressing the snooze button and start listening to And the voice of obeying. God and obeying the voice of God. Sabi ni Lord, Yep. bumangon ka na. Yeah. Diba? Pero ang sarap pa rin ang tulog natin. Pero, yun nga, ang problema hindi yung, Mm. nagsasalita ba si Lord or, Mm. diba? Mm-mm. But we've become Yeah. used to ignoring Him. Yeah. So when it comes to hearing the voice of God, as we close, no, so i-share yung flesh and spirit. Kasi ang boses ng Diyos, it comes from the spirit, not from our flesh. So when we let go of the flesh, when we surrender our flesh, the more na lumalakas yung spirito natin, the more na na-align tayo sa word ng Lord. Sabi ng isang scripture, di ba, the spirit is willing but the flesh is weak. So you have to crucify the flesh. You really fast, you pray, you surrender to the Lord. Kasi doon mo maririnig talagang boses ng Diyos. And sometimes, yes, it's obvious already yung salita ng Panginoon. Yeah. The Word of God will always lead us to Christ-likeness, Wow. not to comfort. Yeah. Again, the Word Word of of God God. will lead us to Christ-likeness, not to comfort. Ikaw, may gusto ka pang i-share I think as we yun, close. as we close, Mm-mm. it's really important for us to, especially nowadays, napakahirap pakinggan yung boses ng Diyos. It's really hard to really hear the voice of God, especially if we are, attuned to other voices. Kahit na itong boses to has authority. 'Di ba? Hindi lahat ng sinasabi ng isang person with authority is laging tama. Oh, yeah. Hindi porket na sikat siya, tama na lahat ng gagawin niya. Hindi porket powerful siya, tama na lahat ng sasabihin niya. Hindi lahat ng sinasabi ng isang famous person is tama na. 'Di ba? Hindi porket sobrang yeah. dami niyang followers sa Instagram, Facebook, is lahat ng sasabihin niya tama na. Correct. No? And ngayon ang gusto ni God sa atin, as we follow him, as we mature in walking with him, we must filter every voices. No, we must have this heart, Lord, I want to be intimate with you. Right. To the point na God, imimute ko lahat ng ibang boses at papalakasin ko yung boses or yung volume ng boses ninyo sa aking buhay. I think we have to come from a place of humility when we want to hear the voice of God. Amen. Man. Sige, let's pray for our viewers. So mag-pray ka na. Oh. Sige, let's pray. Yeah, thank you, Lord. Let's pray, Father. We just thank you for your words today. Thank you, God, for you have reminded us once again
how important it is to really hear, not just hear, but to obey your voice upon our lives. Mm. God, we want to have this desire to really seek you through your words. Yes. We want to come from a place of humility for us to obey your voice, your words upon our lives. Enable us, Holy Spirit, to discern and to obey uh, your voice, your instruction, your commands sa aming mga buhay. We love you. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you po for tuning in sa ating episode today. Again, if you guys have any prayer request or any concern, just comment it down below. Nakikita po namin ito and we will mention it in prayer. And of course, please do like our social media accounts, ang Life Place. Kung may mga kilala kayo na gustong magpakasal, gustong magkaroon ng magandang event, ayan, malapit ng Pasko, ayan, mga parties, Christmas parties, whatever event you have, Life Place will be here for you to accommodate you. At meron tayong discount for those who will use hashtag LifePlacePodcast. Ayan. So, All right. So thank you for tuning in with us. Thank Magkita-kita you. tayo ulit sa next episode. yes. And we're here for you guys. Peace. We love you.